Aabot na sa halos 800 OFW at 54 na dependent ang natulungan ng gobyerno sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon po yan sa Department of Migrant Workers at damay sa patuloy na palitan ng airstrikes ng ilang base militar at mga sentro ng komersyo. Saksi si Sandra Aguinaldo. Nabalot ng usok ang bahaging ito ng business district sa Central Dubai malapit sa Burj Khalifa. Ayon sa Dubai Media Office, isang gusali sa lugar ang tinamaan ng debris mula sa na-intercept na missile. Sa ulat ng Reuters, ilang bangko ang di muna pinapasok ang kanilang mga empleyado sa kanilang mga tanggapan sa Dubai. Kasunod ng babala ng Iran sa mga institusyong may kaugnayan sa Amerika at Israel. Magdadalawang linggo mula nang unang umatake ang Amerika at Israel sa Iran. Muling nagpakawala ang Iran ng mga missile at drone laban sa Israel. Ang Israel naman nagpakawala ng airstrike sa Tehran. At sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Sa Iraq, isang French officer ang patay sa umunay drone attack sa base militar doon, bagamat di malinaw kung saan galing ang drone. Sa Turkiye, napaulat ang pagsabog malapit sa base militar kung saan nakahimpil ang mga tropa ng Amerika. Ang Defense Ministry ng Turkiye sinabing umabot na sa 3 ballistic missile mula umano sa Iran at patungo sa Turkiye ang nagpabagsak ng depensa ng North Atlantic Treaty Organization o NATO. Humihingi sila ng paglilinaw sa Iran tungkol dito, bagamat dati nang sinabi ng Iran na hindi kasama ang Turkiye sa kanilang pinupuntirya. Sa kanyang unang pahayag mula ng hiranging bagong Supreme Leader ng Iran, sinabi ni Ayatollah Mojtaba Khomeini na dapat isara na ng kanilang mga karatig bansa ang mga base militar ng Amerika sa kanilang nasasakupan. Sa gitna rin ng tumataas na presyo ng langis sa world market, pinayagang pansamantala ng Amerika ang pagbili ng langis mula sa Russia para ito sa langis ng Russia na kasalukuyan ng bumabiyahe o stranded sa dagat. Kasalukuyang may sanctions sa Russian oil dahil sa giyera nito sa Ukraine. Sa gitna ng patuloy na sigalot, nakakasana ang pinakaunang chartered flight ng gobyerno para maiuwi sa Pilipinas ang mga Pilipinong nais nang bumalik sa bansa. We have 480 passengers and about 274 of them are OFWs. Marami doon sa stranded Filipinos na hindi OFWs are seniors and children. Merong galing sa Kuwait, may galing sa UAE, may galing sa Bahrain. So itatawid pa yon. Pag iyon ay tinawid mo, napakarami pong susuungin na mga challenges yan. Yung exit permit na lang, tsaka yung entry permit ay napaka-importante. At dahil po Ramadan ngayon, alam niyo naman pag Ramadan walang pasok, so marami po talaga mga difficulties. Ayon sa DMW, nasa 1,000 Pinoy na ang nagpasabing gustong bumalik sa Pilipinas kaya maaasahan daw na masusundan pa ang ganitong chartered flight. Bukod pa sa pagtulong ng gobyerno na maisakay ang mga Pinoy sa commercial flight. Mula nung nagsimula yung gulo, lahat ng taong nag-call in, yung mga nagsabi na kung may repat, I volunteer or I want to be included. So the flight, it's not, I think it's called a non-ticketed flight. So manifest lang, tapos binayaran ng government yung charter, the entire service. The charter service includes the plane and even the bus, no? Binabantayan din ng DMW ang mga seaman na nakadestino ngayon sa tinatawag na warlike areas sa gitnang silangan. Kasama na dito ang mga seaman na sakay ng 2 barko na tinamaan ng projectile malapit sa Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, nasa ligtas na silang lugar. Sila po ngayon ay nasa port at kasalukuyan po silang hinohotel para for their eventual repatriation to the Philippines. Nakapag-contact na rin po sila sa kanilang pamilya at yung agency rin nila ay nakapagbigay na ng report at sila naman po ay inaalagaan. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Iniutos po ng Transportation Department sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP nabawasan ang ilang bayarin sa mga paliparan. Hakbang daw ito para makatulong na mapababa ang operating cost ng mga airline. Kabilang po sa pinababawasan ng passenger service charges at airport navigation charges. At mula naman sa 1 buwan, pinaikli ng Civil Aeronautics Board ang evaluation at implementation period sa 15 araw para mas mabilis na maramdaman sa pamasahe ang anumang pagbaba sa presyo ng jet fuel. Ay sa DOTR,
Sa huli nilang monitoring ay nasa $188 kada bariles ang jet fuel, mahigit doble sa presyo nito noong Pebrero. Halos 3 milyong Pilipino ang walang trabaho ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority. Ito na ang itinutuloy na pinakamataas na bilang na walang trabaho mula noong June 2022. Saksi si Darlene Kai. Mabigat ang pasanin ngayon ng dating OFW na si Maria. Hirap siyang humanap ng trabaho rito sa Maynila. Namatay pa ang asawa niya noong nakaraang taon. Ngayon, mag-isa niyang itinataguyod ang 3 anak. Mahirap, lalo na sa akin kasi syempre walang income. Ang mahal ng pamasahe, di ba? Tapos from Quezon Province pa ako. So kailangan mo talaga ng budget. Bumiyahe siya pa Quezon City para lumahok sa job fair ng DMW Department of Migrant Workers. Dito namin nakilala si Rowena. 6 na buwan na raw siyang walang trabaho. Sa experience ko po is sobrang hirap kasi sobrang daming tao rin po na kagaya ko na naghahanap ng trabaho kaya sobrang hirap po. Parang kumbaga po is paunahan po na maghanap ng trabaho. Kabilang sila sa halos 3 milyong Pilipinong walang trabaho base sa pinakahuling labor force survey ng PSA o Philippine Statistics Authority. Halos 800,000 ang nadagdag kung ikukumpara sa parehong panahon noong nakaraang taon. Ito na raw ang pinakamataas na bilang ng mga walang trabaho mula June 2022, panahon ng pandemya. Maraming dahilan pero isa dyan may mga nawalan din daw ng trabaho matapos pumutok ang flood control scandal. Inaasahan na raw ng Philippine Statistics Authority na madaragdagan pa ang bilang ng mga walang trabaho sa mga susunod na buwan. Bahagi pa rin daw yan ng epekto ng nagpapatuloy na gulo sa gitnang silangan. At base na rin daw yan sa mga naging epekto ng mga nakaraang pandaigdigang krisis sa bilang ng mga nawala ng trabaho. When oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nagka-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off, so it might affect our labor market, yung spike ng prices of oil. So both, kasi yung mga na-repatriate din, babalik sila dito, so they will become part of the labor force. Ayon sa isang ekonomista, kawing-kawing ang epekto nito. Dahil nga bumagal ang economy, yung ating ng pagbagal, yung ating GDP growth rate na 4.4%, parang may pandemya. Kaya maaasahan din natin na ang mga labor statistics natin, yung employment, yung unemployment, underemployment, magiging malala. Ngayon, hindi pa lumalabas yung datos na ipapakita yung epekto ng Middle East war, mas malala pa yon. So ngayon, malala na ito. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of Economy, Planning and Development Secretary Arsenio Balisacan na patuloy daw ang gobyerno sa pagresponde at pagsuporta sa mga apektadong manggagawa. Para sa GMA Integrated News, ako si Darlene Kai, ang inyong saksi. 700 kilo ng hinihinalang shabu na nakuha mula sa sumadsad na speedboat sa Paluan, Occidental Mindoro. Posibleng galing sa Vietnam base sa nakitang markings. Sa inisyal na pagsusuri ng PIDEA, nasa 90% ang purity ng droga. Mas mataas kaysa sa 30% purity ng mga nakukumpiskang shabu sa local drug market. Isang babaeng Chinese national ang tinutugis ngayon ng mga otoridad dahil lumalabas sa investigasyon na siya ang bumili ng sumadsad na speedboat na ginamit sa pagbiyahe ng droga ng 2 naunang naarestong Chinese. They are not ordinary criminals. These are syndicates. These are foreign, these are Chinese-run syndicates na minawalang hiya ang ating bansa. Singil ng Manila Water at Maynilad tataas simula Abril. Para sa Maynilad, 27 centavos kada buwan ang dagdag singil para sa mga customer na kumukonsumo ng 10 cubic meters. Piso naman para sa 20 cubic meters ang konsumo, habang higit 2 piso sa 30 cubic meters ang konsumo. Para naman sa mga customer ng Manila Water, 14 centavos ang dagdag singil sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters, 29 centavos sa 20 cubic meters, habang 58 centavos sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Ayon sa MWSS, bunso dito ng foreign currency adjustments. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion ang inyong saksi.
Isa po sa mga litratong isinumite ng mga nagpakilalang dating sundalo ang hindi umano tugma sa timeline ng kanilang kwento. Ayon po yan kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. Ang litrato kuha raw noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Saksi si Salima Refran. Sa mga litratong sinumite sa joint affidavit ng 18 dating sundalo ng pagde-deliver umano ng male-maletang pera sa ilang opisyal at personalidad, sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may nakitang isa na hindi raw tumutugma sa timeline ng kanilang kwento. When we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. Duterte time, definitely yung isa ron. Yung isang na-point out sa akin, na nag-inform sa akin. Hindi dinukoy ni Remulla kung alin sa mga litrato ito. Pero ayon sa kanya, noon pa lang may indikasyon na may tila may pagmamanipula sa kwento. What you see here is really a manipulation of facts to make it appear that that was that. But actually, they were playing with timelines. And this is one timeline that they played with, that this happened before the term of President Marcos. Naupong speaker si dating Congressman Lord Alan Velasco mula October 2020 hanggang sa matapos ang termino ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's a very reliable person telling me that that picture was taken before, during the time that Lord Velasco was still the Speaker of the House. So there was a delivery of money already at that time. Tinukoy naman ni Remulla si dating Congressman Mike Defensor na nasa likod umano ng litrato at kwento. Pero may isa pa umanong mambabatas na sumususog nito. I have reason to believe that Mike Defensor was called to task already by people concerned with that picture that was shown. He was instrumental in putting together the affidavit. I think we all know that. He's not denying it anyway. Meron na lumapit kay Mike Defensor tungkol sa picture na yun. Sige, tanungin niyo siya kung sino yun. He might want to tell you. Congress. Member of Congress. Kinukuha pa namin ang panig ni Defensor at ni Attorney Levy Baligod ukol sa mga sinabi ni Remulla. Pero dati nang sinabi ni Defensor na wala siyang kinalaman sa affidavit, bagamat inaming tumutulong siya sa 18 dating sundalo. Maglalabas na raw ng sabina ang ombudsman laban sa 18 dating sundalo, oras na makapagsumite ang mga ito ng individual nila mga affidavit. Dito, mas matatanong raw isa-isa ang mga nagpakilalang security aid tungkol sa mga detalye ng kanilang deliveries. Lilinawin lang natin kasi ang hinahabol natin dito yung kamalian pa rin. The act itself is still what we are after. Siyempre, gusto natin malaman talaga kung ano nangyari. Not to find fault on anybody, but to know if somebody can vouch for every action. Kung sino talaga ang pwedeng managot. Samantala, opisyal ng tinurn over ng ICI o Independent Commission for Infrastructure sa Office of the Ombudsman ang mahigit 200 kahon na naglalaman ng findings sa mga investigasyon at nakalap na ebidensya. Opisyal na tinurn over ang hard drive niyan ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr. kay Ombudsman Remulla. Sa isang pahayag, sinabi ni Reyes na nakamit na ng ICI ang kanilang mandato at hanggang March 31 na lang ang kanilang operasyon. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Matapos lumiban ng ilang buwan, nagparamdam si Senator Ronald Bato de la Rosa at humiling na magamit ng kanyang pamilya ang Senate Mansion sa Baguio City. Sa kanyang sulat kahapon kay Senate President Tito Soto, sinabi niyang nais ng kanyang pamilya na tumira sa Senate Mansion ng ilang araw para sa isang fundraising event ng AFP. Inirefer ni Soto ang hiling ni De La Rosa kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Pero sabi ni Mendoza, hindi mapagbibigyan ang request dahil dapat kasama ang senador bago payagang tumira sa Senate Mansion. May pagkukumpuni rin daw ngayon sa Senate Mansion. Hindi na dumadalo ng sesyon si De La Rosa mula noong Nobyembre matapos umugong na may ilalabas na arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court o ICC. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.